Simple lang. Ang sabi ng Diyos, mga anak, mahal ko kayo. Mga anak, hindi ko kayo hahayaang nag-iisa. Sasamahan ko kayo kahit saan kayo pumunta. Walang kulang. Kapag kasama mo ang Diyos, wala nang kulang. Maghihintay ka na lang. Sapagkat tinitingnan din ang iyong tiyaga. Anak, may tiwala ka ba? May tiwala ka ba sa akin? Kung may tiwala ka sa akin, magtiis ka muna sa maliit na bahay na yan. Ititira kita sa palasyo! Pero nakaplano yan, anak. Hintayin mo yung plano ko! Gusto ko munang patunayan kay Satanas na talagang ako ang love mo. Na ako talaga ang sinusunod mo. Amen. Amen! Kaya sa mga anak na nakatira sa maliliit na bahay, magpasalamat kayo ngayon sa liit ng bahay na yan. Nandiyan nakatira si Jesus! Nandiyan si Jesus! Nandiyan si Jesus! Kasama niyo si Jesus! Bakit? Si nanay at si tatay niyo nagmamahalan eh. Ngayon na ang umpisa. Dati hindi sila nagmamahalan kasi punong-puno ng problema. Bulong na nga yung pag-aaway nila. Naririnig mo pa. Kapagkat iisa lamang ang lugar ng tulugan mo. Amen! Ngayon, narito kayong lahat sa harapan ng Diyos. Hindi tao ang kausap mo. Hindi yung babae ang nagsasalita ng mensahe. Siya inaatasan lang pumunta rito para ang Diyos ang magsalita sa inyo. Yan ang sabi ng Diyos eh. Anak, pumunta ka. Ako ang magsasalita. Ako ang gagawa. Kaya walang uwian na. Walang uwian. Uuwian niyo ba ang Diyos na narito? Iiwanan niyo ba ang Diyos na narito? Babalik ka ba doon sa pinanggalingan mong lugar na magulo? Babalik ka at dadalhin mo si Jesus. Babalik ka muna pansamantala at ipakikita mo doon ang liwanag sa lugar na kinaroroonan mo na tawagin ka ng Diyos. Kayo ang magiging saksi, buhay na patotoo na ang Diyos nga ay narito at naghahari ka sa buhay ninyo. Para maniwala ang mga taong nasa kadiliman pa, kailangan ay magliwanag sa inyo ang salita ng Diyos na narinig nyo dito. Kaya kung may kaaway ka, nasa lubong mo, Panginoon, may kaaway ako. Eto yun. Ito siya. Ano ang gagawin mo? Isa lang ang dadaanan nyo. Babalik ka ba?
Tingnan mo siya kung nakatingin sa'yo. Malamang hindi yan nakatingin sa'yo. Kaya tingnan mo! Dahil walang kaaway na gustong matitigan yung kaaway niya. Dahil hindi mo na siya kaaway at pinatawad mo na, malaya kang makakatingin sa kanya. At kung sakali naman napatingin siya sa'yo, ay ngumiti ka ng todo! At iparamdam mo sa kanya, malaya ka na. Kapag hindi kayo nagbago, sa salita ng Diyos na naririnig ninyo, kailan pa darating ang araw na kagaya nito? Kailan pa muling magsasalita ang Diyos sa inyo? Kailan pa kayo mag-uumpisa sa pagbabago? Kapag huli na ang lahat? Kapag nakita nyo na ang inyong mga katawan lupa ay nakadiretso na? O mabuti nga kung nakadiretso. Paano kung yung iba dyan ay wala yung ulo, wala yung paa, wala yung kamay? Ngayon pa lamang, sabihin niyo sa Diyos, Panginoon, now na, susunod ako sa iyo. Kaya kung gusto niyo ng assurance, na dito man sa lupa, iingatan na kayo ng Diyos, huwag niyong iwan ng Diyos! Dahil kapag di nyo iniwan ng Diyos, 100% kasama nyo ang Diyos. Amen! At kung mga naghahanap ng 100% na love, iwan man kayo ng kahit sino, kapag si Jesucristo ang nagmamahal sa inyo, palagi kayong masaya at malaya. Sa loob ng tahanan, umpisahan, dalhin ng Diyos. Sa bawat pamilya na narito, ang liwanag na yan, kung 5 kayo sa loob ng bahay, 5 ang liwanag, hindi kaya maliwanag na maliwanag ang loob ng bahay, no? Hindi na kailangan ng ilawan. At kahit na brown out pa, di ka kakapa-kapa. Kontento ka na, nakahiga ka kahit walang ilaw at walang electric fan. Amen! At ang taong matarantahin, ang taong nervyoso, sa palagay mo, kasama niya ng Diyos? Ha? Hindi. Panatag siya eh. Hawak siya ng Diyos. Di kaya kayo mahiya sa Diyos, hawak kayo ng Diyos, palag kayo ng palag. Siyempre, kapag hawak kayo ng Diyos, tahimik kayo. Gusto niyo maging matuwa ang Diyos sa inyo. Sapagkat gusto niyo makita ng Diyos na may tiwala kayo sa Kanya. Patawag ako ng isang kabataan para makita niyo naman ang Diyos dito ay dala ng mga kabataan yan. Tingnan nga natin kung ang Diyos nga ay nasa buhay na nila. Beverly, kung ang Diyos ay nasa iyo, makakapagsalita ka sa harapan ng maraming tao. Yun. Eto, unang-una, simula, hindi namin alam kung sino ba si God. Nagkaroon ng, sabihin na natin, pagkakataon na nakilala ko si Sherwin at dinala niya ako kung saan nandun si God. At yung pagkakataon na yun, hindi ko pinakawalan. Dinala ko siya dito sa bahay. At tinanggap naman siya ng mga magulang ko. Yun. Kaya ngayon, ganun na naman. Siya po yung anak ng Diyos na inimbitahan dito sa bahay nila ang Diyos. Amen!
At ang tatay at nanay niya ngayon ay kasama na sa paglilingkod sa Diyos. Kayo mga magulang na narito, aalisin niyo pa ba ang mga anak niyo dito? Ahayaan niyo ba na ang mga anak ninyo ay kung saan-saan pa mapunta? Ay dito na. Sigurado kayo kaligtasan ng dala rito. Ng mga taong narito sapagkat ang dala nila ang Diyos na nagsasabi, anak, makinig, magtuturo ako sa iyo at kapag natuto ka, turuan mo rin yung mga walang alam. Kaya kayong lahat na narito ay magiging tagapagturo. Tuturuan ninyo ang mga wala pa rito. At kung meron kayong mga kapatiran dito na medyo nahuhuli ang kaalaman, nahuhuli sa inyo ang faith na dala, kayo mismo ang magtuturo sa kanila. Kaya kayong lahat dito ay hindi baliwala. Kayong lahat dito ay iaangat ng Diyos. Si nanay, sa mga sa darating na linggo, ay patatayuin din ng Diyos. Kaya dapat, nanay, laging handa. Sapagkat siya ay may putong na ng katandaan. Putik na ang buhok. Yan ang putong ng katandaan. Kaya sa mga namumuti ang buhok, siguraduhin nyo, dala nyo ng Diyos. Sino dito ang malakas ang loob ng kabataan na narito? Tatayo sa unahan at magpapasalamat sa Diyos. Tandaan nyo, kapag pinarangalan nyo ang Diyos, panarangalan din kayo ng Diyos. Walang pilitan, huwag turuan kung sino sapagkat alam nyo na kapag tumayo kayo sa harapan at pinarangalan ninyo ang Diyos, may blessing niya. Challenge? Kailan pa kayo magpupuri sa Diyos? Maraming salamat po na welcome ako dito sa family ito. Ako'y tuwan-tuwa na welcome ako dito. Maraming salamat po. Ano lahat? Lalo na kay God. Maraming salamat po. Alam niyo ba, ang pinakahihintay ng Diyos ay ang pasasalamat ng tao! Yun lamang. Ang salitang Panginoon, salamat po, ay masarap na sa pakinig ng Diyos.